Praise God. Ito po yung topic natin ngayon. The fivefold ministry gift. For sure, yan po sa atin dito ay familiar sa fivefold ministry. Right? Um, Tagal ko na ito naturo eh. Ito no, years ago, naturo ko po ito yung fivefold ministry. Ko lang ko naturo na SFC prayer. Ayan. Nakikita po ba natin yung pin nyo po sa inyong mga cellphone, yung ating PowerPoint, the fivefold ministry. Mahaba-haba ito mga kapatid na if in case na hindi natin matapos ngayong araw, meron po tayong part 2 sa Wednesday. Kasi ako rin po yung speaker today since bagong month na yon kay May 1. Alright? Let's see, no? Tingnan natin kung kakayanin natin. Kung hindi man, may part 2 tayo. Okay? Please, pwede kayong magtanong, mag-clarify mga kapatid sa chat. Kung hindi ko makita yung chat, pwede nyo sabihin, Brother Reggie, may tanong si ano. Okay? Gusto ko pong maunawaan po natin yung fivefold ministry, mga kapatid. Kasi baka yung ilan sa inyo tinawag sa fivefold ministry. Okay, yung ilan sa inyo kaya nasa fivefold ministry ng o maybe yung ilan sa inyo ay walang idea. Kaya please, um, kunin po natin, mag-take notes po tayo mga kapatid, open our Bible, and then open our hearts. Okay? I pray na ang Panginoon, tutuban tayo by the anointing of the Holy Spirit, by His teaching. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Amen. Alright. Andito po ang ating pinaka-text. Yan. Please open our Bible. Basahin natin sa Ephesians 4. Okay. Ephesus po yan sa Tagalog. Ephesians chapter 4 verses 7. Mag-umpisa tayo sa 7 hanggang verse 16. Okay? Pagdating sa fivefold ministry, ang pinaka-famous verse ay yung 11. Okay, pag narinig niyo yung fivefold ministry, una niyong pupuntahan for Ephesians 4:11. Okay? Sabi nga sa 4:11, for Jesus himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some pastors. Pero, okay, kung gusto po natin mas maunawaan pa yung fivefold ministry, bakit may fivefold ministry? Sino ang nagbigay ng fivefold ministry? Right? Ano ang kanilang role? Bakit nandito sila? Anong function meron sila? Okay, anong kahalaga ng fivefold ministry? Meron pa bang fivefold ministry ngayon, specifically apostles, prophets? Kasi may nagtuturo po na wala na daw apostles, wala na daw prophets ngayon. Evangelist, pastor, teacher daw. Okay? Kung gusto natin maunawaan yung mga bagay na yan, dapat basahin natin yung pinaka-immediate context na yun, no? Kaya, basahin natin yung mula verse 7. Gamit ko po ay New King James Version. Open our New King James Version mga kapatid sa ating mga cellphone. Sabi dito, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11, ito na yung nasa ko kanina. And he, Jesus, he himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors, and some to be teachers. Yan. For the equipping of the saints, for the work of men, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith
and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, the measure of the stature of the full Christ, verse 14, that we should no longer be children, tossed and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men in the cunning craftiness, deceitful plotting. 15. Kaya mag-alala mga kapatid, no? Iisa-isay natin yan mamaya, no? But speaking with the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Jesus Christ, from whom the whole body, tayo po yun, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Huwag po kayong mag-alala, hukayin natin mamaya yan isa-isa. Okay? Kaya mahaba po, no? So, very interesting po ang ating pag-usapan. Very relevant po ito sa mga churches hanggang ngayon. Okay? At this is very crucial pagdating po sa ministry ng simbahan. Okay? Ito po yung makakatulong, especially sa pag-grow natin, nakakatulong po sa worldwide evangelization and discipleship. Okay? Kaya po, very crucial yung topic na to, very important po, very relevant, applicable nowadays. No? Kasi kung walang fivefold ministry, pinasa natin sa verse 12 hanggang 16, hindi natin marireceive. Yung verse 12 hanggang 16 po, it talks about unity, knowledge about Jesus, and maturity. So, hindi tayo magmamature, hindi natin lubos na makilala si Jesus. Wala yung mga fivefold ministry gifts. Okay? Kasi tutulungan nila tayo na lumago. I'm not saying na sila po yung absolute doctrine kung saan pag wala sila, hindi na tayo mag-grow. Andiyan po ang Bible. The Bible is self-sufficient and absolute pagdating sa truth. Pero po, ginagamit ng Panginoon ng church, okay, para po mag-grow din tayo. Amen po ba? So ito, sa verse 7, the fivefold ministry gift is by God's grace. Tandaan po natin mga kapatid, ito pong fivefold ministry gift, apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers, sila po ay binigay ng Panginoong by His grace. Basahin natin yung verse 7 dito sa 18. Check our screen mga kapatid. But to each one of us, to every one of us, bawat isa. Amen? So, bawat isa po sa atin, binigyan ng grace, grasya ng Panginoon. At sabi pa dito, according to the measure. Bilugin niyo po yung word ng measure. Ang grace po, mga kapatid ko, papag-aralan natin, iba-iba po ang level, iba-iba po ang measure niyan. May tinatawag na common grace, kung saan pinapakain ng Panginoon ang lahat ng ibon, lahat ng hayop, pinapakain ng Panginoon lahat ng tao. Masama yan o mabuti. Kapansin nyo, no? Maraming tao sa mundo kahit na napakasama makain. Ang Panginoon nagpo-provide sa bawat isa. That umuulan, okay, para sa bawat isa. May tag-init, may winter, okay? May magandang klima, may sun, may moon. Okay? May inumin tayo, may electricity, may dinadamit tayo. That is common grace. Okay, common, okay, ito pong grasya ay para sa bawat isa na nilikha ng Panginoon. Tama man o mabuti. Okay? Meron din pong saving grace na kung saan pag tayo po ay naniwala sa Panginoong Isus, tayo po ay maliligtas. Okay? Ayan po ang biyaya na ng Diyos na nakakapagligtas. Pagdating po sa mga spiritual gifts, pagdating po sa mga ministry, kaya nga we cannot compare ourselves to others. At wag po natin kokopyahin ang ministry ng iba. Pwede tayong ma-inspired, pwede tayong kumuha ng idea, pero wag natin kokopyahin yung kanilang ministry because sa ministry po mga kapatid, paglingkod natin sa Panginoon, ito po ay by God's grace. Grasya ng Panginoon na nakakapaglingkod tayo sa Kanya. Alright? At iba-iba po ang level ng anointing. Iba-iba po yung grace iba-iba pong grasya, kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga po mayroon pong parable, no?
New Testament, gospel books na kung saan may yung parable, may isang parang manager or something like that, pero pinapatungkol to sa Panginoon, na kung saan nagbigay siya ng 5 bags of talent, bags of gold sa isa, then sa isa naman tatlo, sa isa naman isa lang. Alright? Kaya po, huwag po kayo magtataka kung bakit may ilang Kristiyano ang lalaki ng ministry. Okay? Yung ilan, medyo lang. Yung ilan, hindi masyado. Okay? O kaya pinipilit natin mapalaki yung ministry natin, pero napo-frustrate tayo kasi hindi naman talaga tayo tinawag ng Panginoon dyan. Kaya we need to earn our, calling, our grace. Meron pong level ang grace. Huwag po tayong lalagpas sa grasya na hanggang nun lang tayo. Amen? So, pagdating sa fivefold ministry, kung papansin nyo sa 11, sabi ng Panginoon doon, He gave Himself some. Okay? Some. Sabihin, hindi lahat. So, hindi lahat pwede maging apostle. Hindi lahat pwede maging prophets. Hindi lahat pwedeng maging evangelist. Hindi lahat pwedeng maging pastors. Mayroon lamang pong specific, okay, mga specific people, Christians, na tinawag ng Panginoon na maging apostle, na maging prophet, maging pastors, evangelist. Hindi lahat. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Kasi itong fivefold ministry, sila po ay merong, pwede ko sabihin na special, okay? Like, some kind of grace para lamang sa kanila. Okay? Finish, okay? Fill their specific calling or task. Amen po ba mga kapatid? Very clear po bang verse 7? Sabi dito, the fivefold ministry gifts are not self-earned. Hindi po siya nakukuha natin because of the training. Let's say, nag-training ka sa prophetic. For almost 4 years na ako nagtuturo ng prophetic ministry. Lagi ko siya sabi sa kanila, pag nag-training ka sa prophetic ministry, matututunan yung prophetic ministry. Pero, I cannot guarantee, I cannot tell na prophet ka. I will not make you a prophet. Okay? Kasi porkit nag-training lang tayo, porkit nag-enroll tayo sa prophetic ministry, magiging prophet na ba agad tayo? Okay, parang ganito lang yan. Nag-enroll ka sa engineering school. Siyempre, pagtapos mo dyan, magiging engineer ka. Malaking chance. Kasi nga, na-earn mo siya. Okay? Nagpapagal ka dyan, nakukuha mo siya. Pero pagdating po sa fivefold ministry, iba po ito mga kapatid. Kahit na ano pang enroll natin sa prophetic ministry, kahit na todo prayer tayo sa Panginoon, Lord, gawin mo akong prophet, hindi po tayo magiging prophet. Amen? Ang Panginoon po ang nagbibigay niyan. Ilan nga po, ayaw nila maging pastor, pero doon sila tinawag ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tinutulak natin yung sarili natin maging pastor. Okay? Tulak mo yung sarili mo, paalis doon kung hindi ka tinawag. Amen? Kasi nga po, ang pagiging pastor po, okay, ito po ay hindi po siya self-earned. Dati, pagkakaalam ko, pag nag-Bible school ka, okay, automatic pastor ka na. Kaya nga po, yung mga nag-Bible school noong panahon, okay, ayun yung thinking ay magka-pastor. Hindi. Okay? Kasi marami pong nag-Bible school na hindi naging pastor. Alright? So, pag nag-Bible school ka, okay, hindi automatic na, pag nag-Bible school ka, hindi ibig sabihin na magiging pastor ka. Bible school kasi gusto mo matuto ng Bible. Ayun lang. Pag naging pastor ka, edi praise. Okay? Again, yung fivefold ministry, hindi po siya self-earned. Hindi po siya natutunan. Hindi siya nakukuha dahil gusto mo lang o dahil nag-training ka. Ito po ay binigay ng Panginoon according to the measure of His grace. Okay? Maliwanag po ba mga kapatid? So, kayo po yung curious, saan nga ba ako tinawag ng Panginoon? Pag-aralan yung fivefold ministry. Pwede kayong kumilos as an apostle. Pwede kayong kumilos as a prophet. Walang problema dun. Okay? Pero wag kayong mag-assume ng office. Hindi, prophet ako eh.
Okay? Ay, hindi, evangelist ako. Evangelist ako sa trend kanina eh. Naka-microphone ako dun sa kalsada kanina. Evangelist na ako. Tawagin niyo akong Evangelist Reggie. Okay? Hindi porket nag-evangelize na tayo, evangelist na agad tayo. Iba po. Iba po ang level ng fivefold ministry. Mamaya, aanuin ko po ito mga kapatid. No? We will go deeper pa pagdating sa fivefold ministry. Kasi ang fivefold ministry mga kapatid, meron silang specific level of anointing. Sila po ay mga leaders. Sila po ay merong specific task na hindi natin kayang gawin. Mamaya po, ewan ko kung kaya natin ngayon o Wednesday. I'm not sure. Right? Ganun tayo sa verse 8 and 9. Sabi dito, therefore he says, when he ascended on high, he led a captivity captive. He gave gifts to men. Itong ano po ito mga kapatid, no? Itong verse 8, ito po ay kinote from Book of Psalm. Di ko maalala kung anong specific verse o chapter verse, pero sa Book of Psalm po ito, na. So, he ascended. Ang Panginoong is tumaas. Right? So, 'di ba? Naging tao siya, incarnation and right? Humanity. Namatay siya sa namatay siya, okay? Pangatlong araw, muli siya nabuhay. Ayun yung binabanggit dito, no? Ascension, no? Panginoong Yesus umakyat sa langit, at nung umakyat siya sa langit, nakuha niya lahat ng authority, okay, sa heaven and earth. At yung bago siya umakyat sa langit, according sa verse na ito, verse 8 and 9, bago siya umakyat, nag-iwan siya ng mga kaloob. Iniwan niya yung fivefold ministry. Okay? Kasi ganito po ang logic dyan mga kapatid. Ang Panginoong Yesus po, nung siya po yung naging tao, by the way, tomorrow, no, magtuturo po ako ng incarnation and humanity of Christ. Okay? Papag-usapan natin yung buhay ng Panginoong, ang kanyang pagkatao. So, nung naging tao sa Panginoong, bukas yun, no, 5 p.m. Manila time sa Coffee and Bible Study Facebook. No? Nung naging tao si Jesus, nag-function siya as apostle. Nag-function siya as prophet, evangelist, pastor. Fivefold ministry na to mga kapatid, ginawa niya to. Okay? Ginawa niya to mga kapatid. So, nung ginawa niya to, of course, aalis na siya. Kaya iniwan niya yung function sa church. Okay, sa body of Christ. By the help of the Holy Spirit. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang ang church time. Kaya iniwan niya. At hanggang may church, till now, ang church nag-exist. Body of Christ. Okay? Andun pa rin po ang fivefold ministry. So, ayan po yung verse 8 and 9. Ang Panginoong iniwan niya ito mga kapatid. Okay? Kaya po, ang nasa fivefold ministry po ay pinagkalooban ng special gift na ito. No? Kaya i-fulfill niyo mga kapatid. And so the fivefold ministry gifts are not the same level as the prophets and apostles were. Okay? So, mamaya mas bibigyan natin diin to, no? Yung apostles and prophets ngayon, okay, after ng resurrection, iba po ang level nila sa apostles and prophets before the resurrection. Kasi nung bago pa mamatay si Jesus, okay, ang mga prophets po, ang mga apostles, especially po yung 12 apostles, ito po ay may specific, okay, special calling. Sila po ay authoritative. Sila po ang gumawa ng foundation natin. Sinabi po sa Ephesians. Sila po ang gumawa ng ating foundation ng faith. Okay? Sila po ay authoritative. Sila po ay may government na inahawakan sa loob. Okay? Sila po ay leaders na kinikilala nila noon. Of course, kinikilala natin hanggang ngayon. At sila po ay nasa Bible. Alright? Pagdating po ngayon, okay, namatay si Jesus, umakyat sa langit, Ephesians 4:11 po yun. No? Again, papag natin yung hermeneutics, magkaiba po, okay, yung period.
Kaya nga po, mahalaga po yung period, inaalam natin. Alright? For sure, nag-aralan niyo po ito sa Thursday class with Pastor Leo na sa hermeneutics. May mga period pa mga kapatid. Tawag po doon dispensation. So, iba po yung period that time, iba po yung period sa Ephesians 11. So, may apostles po hanggang ngayon, pero po hindi siya ka-level ng 12 apostles. Okay? High level po yung 12 apostles. At yung apostle ngayon, hindi pa siya nagbi-build ng foundation. Then, already na, okay? Naka-build na ang foundation natin. At yung prophets ngayon, hindi siya po siya ka-same level ng prophets noon. Okay? Lalo na sa Old Testament. Kasi yung prophets sa Old Testament, authority yan. Pag sinabi nilang uulan, apoy, uulan talaga. Okay? At pag nagkamali sila sa prophecy nila, mamatay sila. So, iba ngayon. Since we are under the grace of God, okay, after the resurrection of Jesus, may prophets ngayon, pero hindi na po ganun. Okay? Iba po ang prophets ngayon. Mamaya, bibigyan din yan. Amen po ba? Iinom muna ako na. Are we still alive and kicking? Say amen nga po. Tayo po ay nandiyan pa rin po ba? Ayun, gising po ang ating mga kasama na. Again, if you have questions, pwede po kayong mag-chat. Titignan ko nga dito. Wala naman agad. Okay. Pwede kayo mag-mute. Anyways, okay. Let's go. Ito na. Sino-sino nga bang fivefold ministry? Kanina ko po binabanggit to, no? Verse 11 po yan. Apostles. Number 1 po yan. Mamaya may quiz tayo na. Prophets, pangalawa. Evangelists. Pastors. Pangapat. Ito yung pinaka-famous sa lahat na kilala natin ngayon. Then teachers. Okay, 5 po yan mga kapatid. Ha? Isa-isayin natin yan. Ay, ito pala. Ayun o. Apostles. Prophets. Evangelists. Shepherd. Ito po ay yung pastor. 5 po yan. Kaya tatawag na fivefold ministry gift. Kasi 5 po yan. So, hawak kayo sa kamay ninyo para maalala po ninyo, sulatan po ninyo ang inyong lalaki. Apostle. Sulatan nyo po yung tuturo to, no? Tuturo. Okay. Prophet. Sulatan po ninyo yung ano ba to? Yung gitna. Basta yung gitnang daliri. Ano po? Sulatan nyo ng evangelist yan. Okay. And kung okay lang, magtato po. Ilagay nyo po ng tato. Tato yan nga para hindi mabura. Hindi magtato. Baka sabihin nyo, papa-impyernoin ko kayo. No? Shepherd, pastor, yung palasinsingan. And then yung inlilate po, teacher. Para na nyo makalimutan. No? Ayan. Punta tayo sa apostle. Okay. Sa Greek, apostolos. Ibig sabihin po ng apostolos, one who is sent. Okay, pinadala. Okay. Apostle po, okay, pwede rin po maging meaning ito, I mean yung apostolos, pwede rin po itong equivalent as messenger. Okay, sa English term. Sa ancient Greece, okay, apostolos po, noong panahon, sa ancient Greece, okay, babasahin ko muna dito, and then papaliwanag ko. An apostolos could serve as a diplomatic messenger. So, pinapadala po sila ng kanilang mga hari. Okay, papadala sila sa ibang bansa, o ibang kaharian, nagkapag-usap sa ibang kaharian. Okay, so they are ambassadors. At yung apostol, ito po ay leader, okay, ng isang military. Okay, then meron siya mga kasama. They are, one team. And then, ito, sinabi ko na nga, military. So, what they would do is, they would establish or found a new colony and territory. Okay? They were also responsible for exploring to new lands and resources. Bibigyan ko kayo ng classic example, si Magellan. Kilala niyo po ba si Magellan? Para siyang ganon. Ginagawa ng mga apostolos that time, syempre, unang panahon po yun. Okay? Hindi pa na-discover yung karamihan sa mga lupain sa mundo.
So, yung apostolo po, leader po yan, isa silang grupo, may mga kasama siyang engineer, kasama siyang architect, okay? Basta kung ano, meron din silang kasama kung ano yung relihiyon nila, okay? So, ginagawa nila, nag-discover sila ng mga lupain na hindi pa nadidiscover. So, halimbawa, na-discover nila yung isang lupain na ito, walang pangalan, walang mga tao, malawak-lawak yung isang isla. Gagawin nila, okay, again, guys, we need to understand yung pinakatrabaho ng apostle, no? Gagawin nila, since bago ito, i-establish nila yun. Okay? So, gagawin nila, magatayo sila ng mga building, ng simbahan, ng eskwelahan, okay? And then, maghihikayat sila ng mga tao na manirahan doon. Halimbawa, yung na-discover nilang isla, may mga tao na, pero walang mga, establishment, ng structures. So, gagawin ng apostle, ganun din gagawin niya. Kakasapin niya yung mga tao, okay, tutulungan namin kayo, bibigyan namin ng pangalan ng inyong lugar, magiging bansang Pilipinas, magtatayo kami ng mga simbahan, bibigyan na ganto-ganto. So, merong treaty na mangyari. So, ganun ang ginagawa. Okay? Nag-i-establish ng mga bagong stories, ng mga bagong lupain. Alright? Ganyan po ang trabaho ng apostolos. Amen? Pagdating po sa Bible, na. Apostles in biblical technical sense, they are messengers of Jesus, they are pioneers, missionaries in. So nakita po natin yan sa buhay ng Panginoong. Nakita po natin yan sa 12 apostles, sa Bible, na kung saan hindi pa naman kay Kristiyano ang lugar nila. Okay, binigyan sila ng Panginoon ng 12 apostles, binigyan sila ng Panginoon ng task, ng trabaho na kung saan go and make disciples of all nations. Okay, unahin ninyo, okay, ang Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa makapunta tayo sa buong. Amen. Kaya po ganun pong ginawa nila. 12 apostles, okay, pioneer sila ng Christianity. Sila po ang pioneer, sila po ang nagpaumpisa, naging missionary sila ng ating pananampalataya ngayon. So kung walang mga apostles, possible na hindi marating sa atin ang Biblia. At dahil po may apostle, yung kinuha sa konsepto ng ancient, sila po yung naging pioneer. Kaya itong lugar na to, hindi pa nakakilala si Jesus. O sige, mag-share tayo ng gospel. Pakilala natin si Jesus. Okay, ganun na nangyari. Amen? Alright, itong lugar na to. Okay, Galatia, hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Kaya ni Apostle Paul, siya po ang apostle sa Gentiles. Siya po ay talagang literal na missionary. Pumunta siya sa Galatia. Probinsya po ito sa Spain. Alright? Doon, nag-preach siya, nagtatag siya ng church doon. Okay, mag-i-stay siya doon ng ilang buwan, ilang weeks. Then, maglalagay po siya ng year doon. Ganun po ginagawa ng apostle. Pinakamatagal na nag-stay sa Apostle Paul sa Ephesus. No? Sa Turkey po ito na. Nag-stay siya doon ng 3 years. Okay? 3 years siya nagturo doon, nag-preach, tatag ng simbahan. At nung aalis na siya, kasi ganun ginagawa ng apostle eh. Okay? Paalis-alis sa isang lugar. Punta na naman sa panibagong lugar na kung saan wala pang simbahan. So, iniwan niya doon si Timothy sa Ephesus. So, ganun pong ginagawa ng apostle. Nari sila, pioneers. And, ito na tayo. Yan. Ito yung mga listahan ng mga apostles, apostolos, and New Testament. Original in 12. Basa natin sa Matthew 10:4. And then yung 70 na pinadala ng Panginoon sa Luke 10:1. Okay? Tinawag din silang apostolos kasi pinadala sila ng Panginoon to preach, okay, to cast out the heal the sick. Pero hindi sila kasama sa 12 apostles.
Kasi yung 12 apostles po, ito po ay special group ng Panginoong Isus. Sila yung core group po. No? Pero tinawag din na apostolos yung 70. So, titingnan natin yan sa original Greek word. No? Then, si Matthias po, siya po yung pumalit kay Judas. Judas nga po ay, di ba, alam natin nangyari sa kanya. Kailangan siyang palitan. At para ma-fulfill na siya sabi sa book of Psalms. Then, si Apostle Paul, apostle to the Gentiles. And then, meron pa pong 11 other apostles na binanggit sa New Testament. Ito po ay binanggit after na ng resurrection. No? Si Apollos, mababasa natin yun sa 1 Corinthians. Si Apollos po ay tinawag din apostle. Okay? Basahin niyo po yan sa, sa Bible ninyo, sa King James Version. And then, hindi niyo makikita na word apostle. Pero tignan niyo po yan sa Greek word. Greek term. And then si Epaphroditus, Philippians 2:25. English term na Greek word ay apostolos. Alright? And then si James, the Lord's brother. Ito matitis kay James. Ito po ay unbeliever. Kay pa si Jesus. Hindi siya naniniwala sa kay Jesus. Pero nung naman si Jesus, at tinawag din po siyang apostle. Itong James na to, hindi tama sa to. Then si Barnabas, Apostle Paul, no? Tinawag din siya. Si Andron, Romans 16. And then si Junior. Junior po, ito po ay babae. Right? Kaya nga po sa babae nga po. Right? Si Junior, babae po ito. May nagsasabi na si Junior daw ay lalaki. Pero kasi yung Junior, karalan ko si Junior, hindi nila mahanap si Junior sa mga ancient Greek manuscript textbook ay sa Latin. Latin word. Ang nakita nyo sa una, mga Greek, si Junior, Latin name. Pero po, karamihan sa Bible scholar, sabi, babae po siya. Feminine po ang ginamit. May mga ilang sabi lalaki daw. So, pero majority, babae nga si Junior. Okay? Si Titus. Pero pang isa, walang pangalan. Pero ito po ay kapatiran na kasama ni Titus. Binanggit na apostle. Then si Timothy po, okay, meron po 1 Thessalonians. Si Silas. Ayun po yung banggit pa na apostle. Besides dun. Pero ito mga kapatid. Again, souls po, sila po ay specific core group na pinili na. Sila po yung nagtatag ng foundation ng ating faith. Yung nagtag ng ecclesia, ng church, body of Christ. Yung 12 apostles. Sila po ay walang ka-level. Very clear po. They are authorized. Ano yung kapagawa nila, mangyayari. At sila ay sa kanila. Amen. So, pagdating po ng Ephesians 4:11, sa panahon natin ngayon, after resurrection, may mga apostles pa rin. No? Wala. May mga apostles. Okay? Kasi may nagtuturo kasi na wala na daw apostles. Meron pa rin po. Maliwanag po ang 7. Alright? Pero, hindi kagaya ng apostle na ginawa ni Apostle Paul. At ang apostle po, okay, in a limited, right? They are not the same level as the 12, but in a wider sense, they are missionaries and pioneers.
Ganun na po yung apostles. They are missionaries and pioneers. Pero hindi sila katulad like authoritative. Kasi, bakit ko binibigyan din to? Pag kayo ng apostle, wag po kayong, ano yun, yung, ako yung, okay? Kasi, may mga apostles ngayon, I'm not saying na to peke, may mga peke apostle. Hindi naman tinawag na Panginoon na apostle, pero nagpapaka-apostol. Okay? Apostol ako. Ako ang mas susunod sa simbahan na to. Sa lugar na ito. Ako yung huling alright? Okay. Hindi po ganoon ang sa panahon ngayon. Sila po ay magkaka-level-level lang. Level din nila yung pastor. Pero meron silang specific task. Meron silang, ang specific ministry nila ay hindi para mag-control ng simbahan. Kasi nung unang panahon po, ang mga apostol po, parang ganun sila. Sila po yung nag-manage ng body of Christ. Okay? Kasi meron nga silang specific task. Pero yung apostol ngayon, sila po ay mga missionary. Okay? Kaya yung mga missionary na kakalala ninyo, okay, I believe meron silang calling, meron silang gift, pagiging apostol. Pero ayaw lang nilang gumamit ng term na apostol, ginagamit nila mga missionary o kaya pioneer. Sila po yung nagpapaumpisa ng gawain, pupunta sa iba-ibang mga lugar na kung saan wala pang simbahan. Kung ganun po ang calling ninyo, okay, maybe malapit kayo dito sa pagiging apostol. Pumunta ka sa iba-ibang lugar, pioneer ng mga simbahan. Okay. Tatatag ng mga simbahan. After ng ilang months, years, lilipat ka sa panibagong lugar. Okay? So, ganun po ang trabaho ng mga apostol. Pero hindi po sila ang authoritative. Hindi po sila yung nagko-control, nagde-decide sa church. Right? Hindi na po ganun ang trabaho ng apostol ngayon. Amen po ba? Maliwanag po ba ang pagkakaiba ng apostol noong panahon ni Jesus? Kaiba po na. Okay, pero meron silang common, missionary and pioneers. Alright. Are we good? Any questions po tapos? May question pa po ba tayo? In chat? Baka may mga nag-chat dito. Tayo po ba ay gising pa rin? Gusto ko ba marinig yan? Kung uminom po ako. Sino po sa inyong apostol ngayon? Sa tingin nyo gato yung inyong calling? Sa tingin nyo, nakikita nyo sarili nyo, nag-pioneer ng mga churches, mag-pioneer ng ministry, pupunta kayo sa North Korea, pupunta kayo sa China, pupunta kayo sa Middle East, doon kayo mag-pioneer ng mga simbahan. Praise God, no? At least dumadami mga simbahan, no? Okay. Kaya pa, no? Kaya pa to. Ilang minuto. Prophets, pangalawa. So, in ancient Greece, okay, yung prophet po, the Greek word ay prophetess. Ang tawag lang po dyan, interpreter the will of God's. Okay? Mga Diyos nila. Mga Diyos. Alam natin din, sa Greek po. Marami mga Diyos. Okay, so, meron silang konsepto ng pagiging prophet. So, yung prophet sa kanila ay nakakausap daw sa mga, okay, nung ancient Greece. So, nakakausap nila si Hermes, Aphrodite. So, nagigets nila na, tapos interpret nila yung message at binibigay doon sa mga tao. So, parang nagiging mouthpiece sila, nagiging spokesperson. Ganun po ang prophetess sa unang panahon. But in biblical context, prophets are the mouthpiece person of God. Sa Old Testament, alam naman natin yan, na ginagamit ng Panginoon yung mga prophets na magdala ng mensahe niya. Halimbawa, ang Panginoon merong gusto bigay ng mensahe sa Israel, kagaya ni Moses, propeta po siya. Siya po yung magdadala.
Siya po yung um, communication ng Panginoon, po yung nagiging spokesperson ng Panginoon, tagapagsalita. Amen. Kakausapin ng Diyos si Moses at si Moses kakusapin ng tao. Okay, ganun po ang pangyayari sa Old Testament. Sa New Testament po, by the way, sa Old Testament, mga propeta po, authoritative po sila. At kung ano yung sabihin nila ay mangyayari. Kung sabihin nilang uulan ng yelo, uulan ng yelo. Kung apoy, at pag magkamali sila, mamamatay sila. Alright? Kaya po yung mga false prophets that time, talagang, ano yan, maraming instances ay sila, kinain sila. At sinabi rin po sa Ephesians 2:20, mga prophets po, hindi lahat pero marami pong prophets sa Old Testament, sila po yung nagsulat, okay, ng scripture. At binabasa na po natin ngayon New Testament, Old Testament. Kagaya ni Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, ayun po major prophets, minor prophets na authoritative. Amen? At yung prophetic ministry po, hindi po natapos yan. Nagpatuloy yan hanggang New Testament, hanggang ngayon. Kaya nga po binanggit sa Ephesians 4:11, okay, prophets. Pero, ito mga kapatid, no, ang prophet po ngayong panahon na sa New Testament ay hindi kagaya ng Old Testament prophet. Kasi ang prophet po ngayon ay hindi na dapat mag-prophesy, okay, ng mga bagong teaching. Kompleto na po yung Bible. So, okay. So, nung unang panahon kasi, wala silang Bible, for sure. Okay. Sila rin po Bible. Sa panahon natin ngayon, kompleto ng Bible. Pag tinawag ka as a prophet, again, pag tinawag ka as a prophet, ay hindi ka dapat mag-prophesy na lagpas sa Biblia. Okay? Dapat ang ating pong prophetic words ay naka-align sa Biblia. Hindi po siya magko-contradict. Maliwanag po ba? So, ang mga prophets ngayon dapat po alam ang Biblia at dapat hindi lumalagpas sa Biblia. Mga prophets nakakaalam sa yung plano ng specific of you. Okay, may mga prophets pa rin hanggang ngayon, kinakausap sila po yung nagpa-prophesy, ano yung po possible na mangyari in the malalim po, malawak po ang prophetic ministry, no? Again, ilang years ko itong tinuturo na, almost 4 years na ako nagtuturo prophetic ministry, pakalawak talaga. Nyo pong matuto ng prophetic ministry, pwede po kayong panoorin mga ginawa kong teachings po sa YouTube, sa Facebook, patungkol po sa Amen po. And then, another thing, pag marunong ka mag-prophesy, hindi ibig sabihin prophet ka na. Okay? Kasi lahat po ng believers sa New Testament, tayo mga believers, Holy Spirit, we can prophesy. According doon sa Ephesians, 1 Corinthians chapter 14. Okay? Tayo po may kakayanan prophesy. Sabi rin sa Acts chapter 2:17. Nabuhos ang Holy Spirit, nagkaroon tayo ng kakayanan. So, ang pinaka-essence ng prophecy ay edification, okay? Encouragement. Amen. So, napakalawak, pero ito po, mga prophets, meron silang special, like some kind of prophetic anointing, okay? Na kung saan talagang ito yung pinaka-focus, nakakita sila ng right? Pero hindi sila kasing level ng Old Testament prophets. Maliwanag. So, pag tinawag kayo bilang propeta, kayo po yung ginagamit ng Panginoon na magbantay sa church. Kasi nakikita nyo ang spiritual realm. At ang ministry po ng prophet talagang napaka-super. Na-encounter nila yung demonic forces. Nakakita sila ng mga angelic encounters. Right? Napaka-supernatural ng mga prophets. Amen. Next, evangelist. So, evangelistas sa Greek. Self-explanatory po ito, no? Sila po yung proclaimers, sila po yung herald ng gospel. So, ang ginagawa po mga evangelists, sila po sa
Sa Testament, dalawa lamang po ang binanggit na evangelist. Ito po ay trivia, no? Dalawa lamang po ang binanggit. Sino yon? Si Evangelist Philip. 3 beses lamang po lumabas ang word na evangelistas. Okay? 3 beses lamang po lumabas yan sa New Testament. Lumabas po yan sa Acts 20. Evangelist. And then sa 2 Timothy 4:5, si Timothy tinawag din na evangelist. Then sa Ephesians 4:11, evangelist. 3 lamang po. Pero 2 tao lamang ang binanggit na evangelist sa New Testament. I'm not sure bakit 2 lang binanggit. Pero hindi naman ibig sabihin 2 lang talaga. Hindi ko alam bakit 2 lang. Pero ito nga po, ang office of the evangelist po ay mostly they are travelers. Nagka-travel po sila. Pumunta sa lugar na to, mag-evangelize sa mga unbelievers at dadalhin nila sa loob ng simbahan. Then after no, na naman bago. Ganun po ang trabaho ng evangelist. So lahat ng believers tinawag na mag-preach ng gospel. Amen? So, tinatawag ko yung lahat po tayo tinawag na soul winner, evangelist tayo. Pero hindi lahat evangelist na. Porkit nag-preach ka lang sa kalsada, evangelist. Kasi ganoon naman talaga trabaho ng Christian. No? Mag-preach tayo ng gospel. Pero hindi lahat evangelist. Kasi evangelist po, ito po ay may special calling sa Panginoon. Ito po ay most travelers. Kung saan-saan sila pumupunta sa lugar. Kung saan sila, nakikipag-coordinate sa local. At ang kanilang focus ay mag-preach ng salvation. Alright? At madalas po sa mga evangelists, sila po ay apologetics. Apologists. Sila po ay kaya makipag-debate sa iba-ibang mga religion. Okay? Ganun po ang mga evangelists. Right? So, kung sa tingin mo evangelist, pakalalim ka sa Biblia kasi makaka-encounter ka na maraming mga religion. Amen. So again, hindi lahat evangelists. Okay? Pero lahat tinawag iba nga lang ang level ng evangelist. At ang evangelist po, marunong lang mag-train. Okay? Train ng mga evangelist din. Mamaya, pag-usapan natin yun. Pastors. Give me like 8 minutes. So, yung pastor, wala pong term na pastor sa New Testament, pero po yung konsepto ng pastor nasa New Testament. Okay? The Greek word poimen means shepherd. Okay? Those shepherds, okay, sila po ay, alam natin ito, no? So, pastor po, sila po ay merong caring heart. Sila po ay nagki-care. Sila po ay nagbabantay sa mga sa church education. And so yung word na shepherd, ito pong shepherd, ang trabaho po nito ay nagbabantay sila ng tupa. Binabantayan nila yung mga tupa, lalo na po sa mga hayop, kagaya ng leon, tigre, nakakain. Ginagawa ng mga shepherd, ipagtatanggol niya yung mga tupa. Okay? So, ganun po dapat ang pastor. Kung kayo po ay tinawag na maging pastor, okay, dapat po maging matapang kayo, ipaglaban po ninyo ang inyong church. Okay? Ganun po ang puso ng pagiging pastor. Minsan nga yung miyembro, mali na nga miyembro pero pinagtanggol niya pa rin. Parang ganun lang yan. Nanay ka, tatay ka sa anak mo. Kahit na mali yung anak mo, talaga andun pa rin yung love mo na anak pa rin kita. Okay, kaya nga po, hindi ko matatawag na pastoring isang pastor kapag pinapaalis niya church yung kanyang sariling anak. Right? Pag nag-backslide ang isang miyembro, dapat ang pastor, pakita niya yung care, yung love, pagyakap sa nagbabalik loob na kapatid. Amen? So, ang pinaka-primary role ng pastor is to feed. Mabasa natin yung sa John 21:15-17. Sabi ng Panginoon sa Peter, "You love me, feed my flock."
Sabi sa Acts 20:28, pinaka-primary role ng pastor to feed the church. Kaya hindi po natin pwedeng tawagin pastor ang isang pastor kung kakain sa tupa. Kasi ito yung pinaka number one expectation ng Panginoong Hesus sa mga pastors, ay dapat pinapakain nila ng kasustansya kanilang simbahan. Amen. Kaya nga po, kung magiging pastor po kayo, kay itatak po sa ating mga, ang number one na gawain mo ay pakainin ang membro. Pakainin ang simbahan. Alagaan sila. Proteksyonan sila laban sa. Amen po ba mga kapatid? At again, hindi porket nag-aral kayo sa Bible School, pastor agad kayo. No. Pagiging pastor po, ito po calling ng. Okay? Ito po ay pagkatawag ng. Hindi po ito dahil, ay hindi, magaling ako mag-handle ng tao. Hindi. Baka hanggang Bible study group ko lang. Pero I don't know. Okay? We don't know. Again, ang nakakalam ng calling mo, kawat ang Diyos. Right? Pero i-confirm ng Panginoon yan in public. Lastly, teach. Sa Greek word, didaskalos. Sabihin niyan, instructors. So, yung mga teachers po, napakahalaga po ng teachers nung unang panahon. Kasi sila po ang foundation nila. Kanilang mga eskwelahan, ang kanilang mga pangarap sa buhay, right? At ng mga practical applications sa buhay-buhay. So, ang ginagawa ng teacher, ang pinaka-focus nila ay palalimin ang pananampalataya ng mga Kristiyano pagdating sa salita ng Diyos. Yung mga pastors po, they should be able to teach. Pastors po, dapat teach din siya at the same time. Right? Pero ang teachers, pwedeng hindi mag-pastor. Alright? Ang teacher po, malalim po ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Marami siyang alam patungkol sa iba-ibang mga doctrines. Kasi ayon po sa kanyang trabaho, tuturuan niya ang church. Kaya nga po mahalaga po sa isang church. Pero po sa ating panahon ngayon, ang pastor po, teacher na rin siya. Pero mas okay din po kung meron din pong talagang teacher na office. Kung saan alam po ang pasikot-sikot sa Biblia. At kaya niya magturo. Alam niya kung false ba to, hindi. Right? Ganun po. Amen po. Kaya nga po, again, kung magiging pastor po kayo in the future, dapat maroon din po kayong magturo. Kasi hindi man kayo ganun, galing magturo, meron kayong mapagkatiwalaan na leader or. Amen? Conclusion. The apostle, one who is sent, yung prophet, they listen to God, they prophesy, they foretell about future. Evangelist, they bring the gospel, the good news. So they are preachers. No? And then pastor, they shepherd the God's people. Then teacher, they are guardian of the truth. Amen? So ito yung primary common role ng 5. Ang pinaka-primary, bite special sila sa church, they have platforms, they are leaders. So they equip the saints. They equip the body of Christ. Babasa niyo yan sa. Marunong sila mag-equip. Kaya nga, hindi porket nag-preach ka na, evangelist ka na, hindi. Dapat ang evangelist ng mga evangelist. Okay? Ang pastors turo about pagiging ng pastor. Right? So they know how to equip the body of Christ. And then another thing is they know how to build up the church, body of Christ. Kaya po hindi basta-basta ang pagiging fivefold ministry. Marunong sila dapat na build up ng body of Christ. And then they unite us in faith and they help us to know about Jesus. So, halimbawa, propeta. Bakit propeta ka, hindi dapat puro prophesy. Dapat marunong ka rin na magturo patungkol. Okay, and then number 4, maturity and fullness of Christ. Ito pong fivefold ministry tayo maging sa ating pananampalataya at yung fullness of Christ, Christ-likeness.
Amen. Kaya nga po, ang fivefold papatuloy po hanggang dumating ang Panginoong Hesus. Hindi pa nga natin nakikilala ang Panginoong Hesus lubos. Kaya nga po, sabi ng mga cessationist, wala na daw apostles or prophets sa panahon ngayon. No. Hanggat wala pang Panginoong nananatili ang fivefold ministry. Amen? So, din tayo ng fivefold ministry, pinoprotektahan tayo against false doctrine. Sa verse 14 po yan. Alright? At then, spiritual growth. And then, they function as unified body. Hindi po nag-aaway-away ang fivefold ministry. Wala pong insecurity. Amen? So, Jesus is the ultimate apostle, prophet, pastor, and teacher. Si Jesus po, ginawa po yung lahat ng bagay na yun. Then, pero wala pong Kristiyano ngayon na sa kanya ang lahat. No, wala pong fivefold ministry Christian. Iba-iba po ang calling natin. Pwede kang maging apostle and teacher at the same time. Pwede kang maging evangelist and teacher at the same time. Pero po, meron kang calling dyan. Okay? So, again, mga kapatid, God bless sa bawat isa. I pray. Okay? Let me give you a prayer. I pray na kung ano man yung calling ninyo ay paalam sa inyo ng Panginoon at gawin po ninyo ano man yung alisin ng Panginoon. God bless sa bawat isa. In Jesus' name.